ginawa ko, ginawa ka, umaras ka na rasaya ko. Sabab sa ilim mo ka marasayan, na init ang dasapala. Sabab ula-ula mapiya, inipandu ulama, penggulan-gulan tanong sa dunggam ini sayang. Ayat apa menggulan, sukin ang gigi nawa ita. Ginawa ko, ginawa ka, kami ay sama miki. Ginawa ko, ginawa ka, kami ay sama miki. Bulawang ko tigil ka din, bulawang ko sabel ka din. Sa ayan ka pamikir, suka pasan nukang gihan. Umanamaga na mapita, tatapan din makakan. Palan-palan na makakanalikod sa Pangasinan, akang kung sada mapapawan. Gusulan ko, anong bala-bala adala pa. Dapat makikinig ka no, kanunin no suwara ko, kagumadumbas. Timpo no ka pamili, unte ni saligan ka no, dala pa aping batan. Dala pa aping batan ka no, gudin dun, udita no mamagayo. Sa bendalang suka kali mo, kapan magayun dumadaku. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, namba itadmantanu makali ditadkanu madaku. Check mic. Mic check 1 2 3. Check mic. Check mic. Check mic 1 2 3. Check mic 1 2 3. Ikaw ginawa ko, ginawa ka, umaras ka na rasaya ko. Sabab sa ilim mo ka marasayan, na init ang dasapala. Sabab ula-ula mapiya, inipandu ulama, penggulan-gulan tanong sa dunggam ini sayang. Ayat apa menggulan, sukin ang gigi nawa ita. Ginawa ko, Pwede ganito ko na ito ah.
kami Kung ay mag-involve ka na, mamigay. hindi ko din Tawag ko. Tinawag ka, kami ay mamigay. Bulawang ko tigil ka din, bulawang ko sabal ka din. Sa ayan ka pamikir, suka pasan nukang ihan. Umanamaga na mapitan, tatapan din makatan. Palan-palan na makakanalikod sa Pangasinan, akang kung sada mapapawan. Gusulan ko, anong bala-bala adala pa. Dapat makikinig ka nun, kanunin no suwara ko, kagumadumbas. Timpo no ka pamili, unte ni saligan, kano dala pa aping batan. Dala pa aping batan, kano guding dun, udita no mamagayo. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa inyo, di magaga. DXTC 95.9, Radyo Natin FM, Cotabato City of Manila Broadcasting Company is a member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Isayos po ang ating orasan. Ganap na pong 9 na minuto makalipas ang 11 ng magandang umaga. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga Pilipinas. Magandang umaga Bangsamoro. At ngayon, darito po ang balita sa oras na ito. At ang balitang ito ay sa atin ang Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated or KITWI. Sa pangunguna ni Mayor Dato Shamin Birwar Bastura ng Sultan Kudarat Municipality ay isinagawa ngayong araw ng Sabado, ikapito sa buwan ng Pebrero taong kasalukuyan ang medical at dental mission bilang bahagi ng pagdiriwang ng 9th Kudaratin Festival sa bayan ng Sultan Kudarat sa lalawigan ng Maguindanao del Norte. Ito ay may layuning makapagbigay ng libreng konsultasyon, serbisyong medical, dental extraction at pamamahagi ng gamot sa mga residente ng naturang bayan. Kabilang din sa mga serbisyong inihandog ang mga minor medical procedures sa tulong ng mga volunteer health workers at partner agencies. Ayon sa mga organizer ng aktibidad, target na mabigyan ng serbisyo ang humigit kumulang sa 500 residente kung saan ay tinatayang 40 pasyente ang inaasahang mabibigyan ng dental services. Samantala, naging matagumpay ang aktibidad sa tulong naman ng mga katuwang na ahensya
at organisasyon tulad ng Office of Member of the Parliament, Attorney Ishak V. Mastura, Deputy Speaker at Member of the Parliament, Ministry of Health, Junior Chamber International JCI, Cotabato Regional Medical Center at ang Cotabato Sanitarium Hospital. Sumainyo ang balita sa oras na ito at ang balita ito at tid sa atin ang Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated. At po sa radyo natin oron sa Mamintal Kusain. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Filipino, sama-sama tayo Bangsamoro. Country's friendly station, Radio Natin. Pamikirin sa mabago sa panundan ni kalilingkan no dalapan lumadago pamikirin sa kalilingkan ingudong mga islan duwan-duwan tanudeng tanan udi tanong mamagayong mga guroy mga ulama pagit sang sunadakong sa bendalan sukakali mo kapan magayun dumadago la ilaha illallah Muhammad Rasulullah namba itaduman tanong makalilitat kanumadago. Ginawa ko, ginawa ka Umaras ka na rasaya ko Sabab sa ilim mo ka marasayan Na initanda sa pala Sabab ko Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Surah Al-Baqarah, verse 32 of the Holy Quran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga Pilipinas. Magandang umaga Bangsamoro. Sa panguna po ng aming station manager, ng aming pong program director, ng aming pong marketing head at news writer, at sa ngalan po ng aming mga kasamahan, ng ating mga radio native patrollers, at sa ngalan po ng ating mga media technicians, sa ngalan po ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated. Welcome aboard sa programang Tuladan Abayanan. Dito lamang po yan sa himpilan ng DXTC 95.9, radyo natin FM Cotabato City, the home of the Bangsamoro broadcasters. Ako po ang inyong makakasama. Ako po si radyo natin oron sa Mamintal Kusain, ang inyong pong kakasakawang-kawangan, ang inyong pong kakanuron. Makakasama niyo po mula po alas 11 kanina. Hanggang tanghali, punto tanghali. Ayan, impunto na tanghali o alas 12 ng magandang tanghali. Ayan. So tayo po ay humihingi ng paumanhin na medyo late tayo kanina.
Oo, yung pagsalang natin sa ating program, lumipas po ang 9 minutes, gawa po ng may inayos lang po tayo ng contest to make it clear, to make it loud and clear ang ating pong signal, At maganda po ang pagmo-monitor nyo dyan sa inyong mga kinalalagyan, kinaroroonan. Ayan. Kumusta po ang ating mga masugi na taga-subaybay, yung mga walang sawa pong nakikinig at nanunood, sa programa nating Tuladan na Bayanin. And of course, sa iba pa pong mga programs, nang himpilang ito ng DXTC 95.9, radyo natin FM Cotabato City. And good news po mga kaibigan dahil malakas na po tayo ngayon, dyan po sa may pihitan ng inyong mga radyo. Actually po, nagdumaan tayo ng Sharif Agwak. Sa mga Sharif Agwak, taga Sharif Agwak dyan, ay naririnig na po tayo dyan. Maayos na po tayong naririnig dyan sa may area po ng Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Ayan. Yan po sa sinasabi nilang RPG site, Nako. But anyway, lahat po ng mga as usual, lahat po ng mga any problem na mga na-encounter natin ay it's all part of our those are all part of our journey here in dunya. Ayata pa manggulan. Alright mga kaibigan, bago po tayo magsisimula sa mga pag-uusapan po natin dito, ay binabati muna natin ang ating mga ilaw ng tahanan dyan na nagpe-prepare ng kani-kanilang mga pananghalian. Okay? So, magandang dapit tanghalian po sa ating lahat. Sa mga ilaw ng tahanan. O di kaya sa mga haligi ng tahanan na sila po yung may schedule sa ngayon. Sa mga tatay dyan, o di kaya sa mga anak, kasi Saturday ngayon, gising na po kayo dahil panahon na para tulungan po natin ang ating mga magulang. So ito muna, magpapabarid muna tayo ng Holy Quran para po mais tayo, ano man ang mga problema ng ating na-experience. Maging ito man ay man-made or natural, tulad na lamang ni Bagyong Basyang. But alhamdulillah, dahil itong si Bagyong Basyang, mga kaibigan, ay nawala na po sa area of responsibility or PAR ng Pilipinas. So, kadsukur kanu Allah subhanahu wa ta'ala. So, ipanalangin po natin, isali po natin sa mga dua natin, yung mga naging affected po na area na mga residente, lalo po dyan po sa may area ng Iligan City, ipagdua po natin na sana po ay magiging magaan or di kaya what I mean is malalampasan nila agad ito pong pagsubok na kanilang dinanas na dulot po ng Bagyong Basyang. Okay, so anumang problema, as what program na Tuladan na Bayanan na laging kasama sa advocacy ay ito pong magiging mahinaon sa lahat. At lagi pong alalahanin na there is only one na makapangyarihan po sa ating lahat. At yun po ay ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya po ang lumikha ng lahat. Alright, ito po, isang request po ng ating mga masugi na taga-subaybay, ang siya pong pride ng Bangsamoro. No other than Al-Haf International Qari Abdul Basit Imam Tamara. Allahu yarhamu. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا
قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا. إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن
ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العلي العظيم Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sadaqallahul Azim. Ito ba mga pagali namin? Ang ating pong pride ng Bangsamoro. No other than how many times na naging champion our international Al-Qari Abdul Basit Imam Tamara. Allahu yarhamu. تجعل معنا ginawa ko, ginawa ka, umaras ka na. Alright, oras po natin ay ganap na pong 30 minuto makalipas ang alas 11 ng magandang umaga. So, ilang minutes na lang ay magtatanghali na. And then after tanghali yan, sa tanghaling tapat, ang isa sa mga oras ng ating pong obligatory prayer. Ayan ay po ay duhur prayer. Kaya alam ko po na sa mga oras na ito ay may mga nag-ready na, no? Oo, may na mga nag-take na ng kanilang ablution para po sabi nila ay maging ready na. Oo, sa anumang kanilang gagawin sa pagsasala mamaya-maya ng konti yan. Inshallah ta'ala. But so far, alam natin, I'm pretty sure na marami po ang nag-prepare dyan na mga ilaw ng tahanan, mga haligi ng tahanan o ang ating mga anak para po sa pananghalian. Sama-samang pananghalian dahil Saturday po ngayon. Ayan. Oo. Kabi-kabilaan ang ating mga nakikita, napapanood na mga natural calamity. Oo, last week po ay wala pong hinto na pag-alog ng mundo. Oo, especially dito po sa may bahagi ng Mindanao. Particular dyan dito po sa Central Mindanao, dito po sa may Calamansig area, ang may pinakamalakas na magnitude, nasa 5 point something po. Oo, tapos ang dami pong aftershocks. If I'm not mistaken po mga kaibigan, ay nasa 2,000 aftershocks po ang naitala. 2,000 plus ang aftershocks na naitala po during those pagyanig o lindol dito po sa may Mindanao. So dito po sa Bangsamoro, particular dyan sa may Calamansig and Elibac area po mga kaibigan. Alhamdulillah dahil so far ay medyo nalampasan yon. So sana ho ay magiging panatag na po tayong lahat. At ito nga po, kahapon
Oo, kamakalawa ay ito pong bagyong Basyang. Ano ko, ito pong nagkaroon ng damages, pinsala sa may area po ng Iligan. Oo, gawa po na itong bagyong Basyang. Kaya natapos na po itong lindol. So sumunod naman po si bagyong Basyang po mga kaibigan, na kung saan ay alam natin na ang lahat po ay nag-alala, no? Oo, dahil ito nga po ay man-made calamity ito. Hindi natin ito maiiwasan, ano? Yung mga ganitong klaseng kalamidad. But as of this moment, gaya po ng laging pinapaalala ng ating pong programang ito, isa sa mga advokasya, yung pagpapanatili sa pagiging panatag ng ating kalooban. Oo, may mga dapat po nating i-consider para po sa lahat ng sa lahat ng oras ay magiging panatag po ang ating kalooban po mga kaibigan. So bago po tayo sa tips portion ng programang ito, ng programang Tuladan Abayanan, ay ating pong batiin mo na yung mga nakaantabay dyan, yung mga ating maagap na mga listeners sa kanilang pihitan ng kanilang mga radyo. Sa Bandaw family, particular kay Sir Macmod at sa kanyang mga kasamahan dyan sa may Capitol, sa may, sa may, mga guru Tucananes ba? Wait lang, ba't nakalimutan ko yung lugar nila? sa O, dyan banda sa may Pulangi area, no ho, ng Cotabato City. Ano ba? Makalimutin talaga si Kakanor, ano? Oo, parang nasa dila ko na yung lugar nila eh. Lagi ko kasing naalala yung Tokyo Nanes. Oo. makalilitad Kaya, dyan po. Thank you so much sa Bandaw family po. Ayan na. Kumusta? Katuli! Ayan. Sa may Katuli area. Pasensya na po, Sir Macmod. Thank you so much sa kay Ma'am Noraida Odasan. Marami pong salamat sa pakikinig. Lagi pong nakasubaybay at lagi pong tawag nito. Lagi pong sumusubaybay at nangungumusta po sa programa natin. ginawa ko At saka, rasa ka na rasaya kung sino ba to? Sino yung nagsalam ng Mapia Mautusan Advance Happy Ramadan daw? Ang kanyang number ay 74, ending ay 74. mapiya Oo. Ano ba ito? Anong name niyo, sir or ma'am? panggulan Ang ending ng number niya ay 074. Nangungumusta po. Thank you so much. And of course, sa ating pong mga listeners or viewers sa kanilang mga Facebook. Ayan. Sa mga nanonood sa live streaming natin. Kay Ma'am Omo Thaimin, kay Ma'am Saadia Adam Kanakan, and then of course, kay Yani. Salam tingin Ma'am Norm. I'm watching from Zamboanga, Cebu. Kay Advance Happy Ramadan. Advance Happy Ramadan. Yes, Happy Ramadan din. And of course, kay Ma'am Standby Adam. Good morning, tingin happy anniversary po sa radyo natin. Thank you so much. 21st anniversary po ng radyo natin this coming Tuesday. Feb 10 po, inshallah ta'ala. Maraming pong salamat sa patuloy na pagtuto. Kaya then, to Ma'am Umutay, assalamualaikum, tingin Ma'am Mapiamoto. Kumusta ka na? Watching from Baguados, Cotabato City. Thank you so much sa mga listener natin dyan. Maraming pong salamat. Alright, it's 36 minutes past the hour of 11 o'clock in the morning. Nako, parang kailan lang. Kakasimula lang natin and then mag-i-end na naman. Malapit na naman mag-end itong. But hindi po natin, wag po kayong mag-alala dahil nandyan po ang question and answer natin. Para po sa tumataginting na 50 pesos load. But for the meantime, gaya po ng ating na pag-usapan. And then, bago ko nga pala pag-usapan yung tips natin, konting tips natin ngayon para po sa episode na ito ng programang Tuladan Abayanan, bibigyan ko po kayo ng clue regarding po sa question and answer portion natin. Ito ay may kaugnayan po sa election na paparating. Ayan. Alright. So at least meron kayong knowledge. Para po madali ninyong masagot and makapag-research na kayo agad. Okay? So hindi muna natin bibigay exact question. Ito po ay mga clues, pointers kumbaga sa examination ng ating mga estudyante. Pointers and coverage. That's what I mean is coverage ng ating examination. ng ating question and answer portion sa programang Tuladan Abayanan. So dahil ang ating pong panahon ngayon ay, may nararamdaman tayong tag-init, taglamig, halo, So hindi natin alam. Dahil nga sa climate change na tinatawag,
hindi na natin ma-identify ngayon kung ano ba talaga, saan ba talaga, ano ba talagang panahon. Ito pong panahon ng taglamig, panahon ng tag-init. Kasi kamakailan, sa mga ilang days na nakaraan, talagang napakainit ng panahon. And then biglang nagkaroon ng bagyo, and then bigla namang lumamig ang panahon. But so far, today's climate ay para pong napakainit po ng hangin, hangin ng araw, sikat ng araw. So, may nararamdaman po tayong maalinsangan. Uy, sa mga taga Cotabato City dyan, especially yung may mga wheels. Ayan. May mga sasakyan. So, maging mahinahon po tayo mapagbatsyag sa ating mga pinaparkingan, kung saan tayo nagpa-park dahil baka po isa kayo sa mga mahuli dyan, Oo, dahil meron na po tayo ngayong clamp na tinatawag. Ano ba tong clamp na to? Kung nakapark kayo sa wrong parking, sa mga no parking zone na area, ay talagang makaklamp po ang inyong mga sasakyan. Hindi po makakaalis dyan. Talagang, yan, para po hindi makaalis. So, baka isa kayo doon, mag-ingat po tayo, mapagmatsyag at mapag-observe. Lagi po nating sundin ang mga batas trapiko dito po sa lungsod ng Cotabato nang sa gayon ay hindi tayo maabala. Medyo abala na rin yan eh. Ilang oras na aayusin mo yan and then malay mo may ginagawa ka na mahalaga sa oras na yon o sa araw na yon ay magiging sagabal or magiging madelay ang iyong mga transaction. Kaya kailangan po talaga natin sumunod sa batas trapiko dito po sa lungsod ng Cotabato. So paalala lamang po yan para po sa ating lahat. Alright, as what I mentioned a while ago ay dahil po sa kabi-kabilang problema, man-made calamities na ating naranasan dito po sa Mindanao, ay magkakaroon po tayo ng tips. Ito ay may kaugnayan kung paano maging kalmado kapag may mga problems na darating po sa ating buhay. Opo, ayan, paano ba tayo magiging kalmado mga kaibigan? Oo, sabi ni Sir Mahmoud. Si Sir Mahmoud na ito lagi daw kalmado eh. 'Di ba, Sir? Sir Mahmoud, lagi po tayong kalmado. Oo, kahit hindi tayo nakaka-program minsan, na naglalabs tayo ng ating program, ay kalmado po talaga. Ito pong si Sir Mahmoud. Lagi po siyang nakakapag-antay. Sabi niya ay mag-antay po siya sa next episode, kung saan nakaka-program na po tayo dahil mag-aabang po talaga siya sa question and answer portion. And of course, sa mga kahit konting katiting na ilm or wisdom na maihahatid ito pong programa natin. Tuladan, Abayanan. Alright, paano magiging kalmado kapag may mga problema? Kasi alam niyo mga kaibigan, sa araw-araw na pamumuhay natin, ay sino man ay mahalaga po na ang laging mahinahon sa anumang bagay na kinakaharap. Oo, katulad na lang ng mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, 'di ba? Oo, nalilito tayo itong mga incoming election natin. Minsan nalilito tayo, ano ba talaga? Tuloy ba itong parliamentary election dito sa BARM? O di kaya tuloy ba itong BSKE election dito sa Pilipinas? Ayan, lagi po tayong, kahit yan inaalala natin. Lalo-lalo na yung problema natin sa buhay, 'di ba? Yun ang pinakamatindi doon yung problema natin sa buhay. Yung iba walang pakialam sa elections, pero may pakialam malaki kapag ang pinag-uusapan ay ang kanyang buhay, 'di ba? So hindi talaga maiiwasan ang mga pagkakataon na sino man ay maiinis, 'di ba? Magagalit, mag-iinit ang ulo, ayan. Mag-iinit ang ulo and then magwawala, 'di ba? And then mapapasigaw. Kailangan natin maging kalmado, huwag tayong magsisigaw sa ating kapwa. So ito, pakinggan niyo ito. Sino bang medyo high blood diyan? Hindi high blood pressure. Magkaiba yung high blood pressure, 'di ba? Sa high blood na meron ka dyan na walang gamot, kundi ang gamot ay pagiging kalmado. So, talagang mapapamura yung iba. Yung iba napapamura ay hindi niya namamalayan, iba na ang lumalabas sa bunganga niya, na kung saan ay pagsisihan din sa bandang huli, 'di ba? Mapapamura and then hanggang sa umabot sa sandaling mapapaaway pa, na siya pong na kapag meron pong biglang dumarating na sigalot o problema, malait man ito o malaki. Pero bahagi na ng buhay ito mga kaibigan. Ang problema ay bahagi na po ng buhay. Wala pong taong hindi nagkakaproblema at nag-aanak ng dagdag na problema. Ang init ng ulo. Ayan. Pag mainit ang ulo natin, mas lalong magkakaproblema. Pag problema natin ay pinapainit natin ang ating ulo. Alright? Alright. So, ang una nating dito mga kaibigan,
Nakakasama rin po sa kalusugan ito pong anumang negatibong reaksyon sa mga problemang ito. Kaya kailangan laging kalmado. Minsan nga may isang centenarian o yung tao na mahigit 100 taong gulang ang edad ang nagsasabi na hindi siya marunong magalit, na isang bagay na isinasabing maaring isang dahilan ng mahaba ng buhay. Naku, sikreto pala ng hindi ka magagalit na nagkakaroon ka ng mahabang buhay. Sabi sa mga may kabasa maginaw ng kagina, tingin di gagata sana ugat. Kaya, kumbaga, sa immune na malakas ang immune niya. So, ibig sabihin, pampahaba pala ng buhay, no? Pag hindi tayo magalitin. Ayan, galitin. May mga tao rin na tahimik, na nagdadasal kapag merong biglang dumating na problema. O kaya ay nagbibilang na lang ng hanggang 10 o mahigit pa para manatiling mahinahon kapag nakakaramdam siya ng pagkainis o pagkaasar sa mga nakakaharap niya. So, mayroon ding pagkakataong may mga tao na biglang naninikip ang dibdib o inaatake sa puso na biglang pagsupot ng isang malaking problema. Oo, yung iba hindi niya nami-maintain, kaya dapat talaga aralin natin paano maging kalmado. Gayon pa man, hindi naman lahat ng tao ay magagawang maging kalmado sa lahat ng pagkakataon. Pero mainam din na mapag-aralan at makasanayan hanggat maaari ang laging maging mahinahon. So una nating ilalatag na tips natin ay ito pong paglalakad po mga kaibigan. So, ang paglalakad, 2 klase yan. Maaring exercise itong tinatawag na brisk walking. Itong brisk walking sabi sa health, pag naka 1,000 steps ka araw-araw, ay malaki po itong tulong sa ating kalusugan. So tandaan nyo yan. So siguro yung iba dyan, mahigit 1,000 steps pa, no? Ako ang ginagawa ko, pag nasa bahay ako, kasi medyo malapad yung backyard, and then naglalakad ako. Binibilang ko yan ng 1,000. And then, tinitingnan kong yung oras, kung ilang minutes ba yung 1,000 steps. So usually nasa 10 to 15 minutes. Depende po sa bilis ng step ninyo. So kasi sabi nila, kailangan ng ating katawan yung 1,000 steps ay every day. So kahit hindi man tayo nakakapag-ehersisyo, yung mabibigat na exercise, so need natin yung 1,000 steps para po yan sa ating mamintena natin yung ating health, magandang kalusugan. Alright, so meron ding paglalakad na pagbisita. Oo, may 2 klase. Pangalawang klase, pagbibiyahe o pagbisita sa isang lugar para po mag-stress-free, mag-unwind na tinatawag sa isang lugar tulad ng mga beaches. Di ba naibigay din natin ito last time? Oo. And then, pangalawa po mga kaibigan is magplano ng paglista sa mga dapat gawin. Ayan, gawin sa susunod na araw para po magiging wala tayong alalahanin. Kasi usually, pag nagiging may alalahanin tayo, na hindi natin alam kung paano magkakasunod yung mga trabaho natin. Minsan, doon po pumapasok na madali tayo magalit. Yung baga, occupied tayo at hindi natin alam kung ano ang isusunod natin na trabaho o gawin natin sa mga susunod na araw. So, mas mainam na tayo po ay maglista ng mga gagawin natin. Lagi pong pinapaalala ng programang ito, isa sa mga advocacy yung tinatawag na time management, 'di ba? So, pangatlo po mga kaibigan, balikan ang dati mong hilig o hobby, o yung mga hobby mo dati na kung saan ito ay makakabuti sa'yo. Pag sa tingin mo ay hobby na ito ay makakabuti sa'yo, so pwede mong balikang gawin yon. Ano ba yung mga samples ng hobby na yon? Ano ba ang mga sample niya? For example, pag ikaw ay mahilig sa motor, sa mga dimakina na motor, so pwede kang magyaya, mag-rides, kasama ang iyong pamilya, ng motor, pupunta sa yung mga nature places na maganda, pasyalan para maka-unwind, hindi lamang sa sa pamamagitan nun. For example, ikaw ay isang nagtatrabaho sa isang opisina, ay pwedeng every Sunday ay magiging weekly routine mo ang pagmomotor. Mag-unwind sa pamagitan ng pagsakay, pagra-rides ng motor. O di kaya pag-rides ng 4 wheels kung meron kang sasakyan, pagbisita sa isang lugar, 'di ba? Bibisitahin ang isang lugar. All right, number 4,
Pag-iyak. Ayan, pag-iyak. So, pwede tayong umiyak, ilabas natin. Huwag naman yung humagulgol. Huwag naman yung magsabi ka ng kung ano-ano, di ba? So, pwede tayong umiyak para po ma-release natin yung ating galit, di ba? Ma-release natin ang ating galit, okay? So, minsan, nakakagaan yan ng loob. Ang inyong lingkod, naranasan ko nang umiyak, lalo-lalo sa pray. Pag-pray ko, pag-perform ko ng aking obligatory prayer sa mga tahajjud. Umiiyak ako niyan at after noon ay nare-release ko yung parang may nare-release sa sarili ko na ikinagaan ng aking kalooban. Okay? And then number 5, matulog ng sapat na oras. Lagi po natin yung pinapaalala, no? Pagtulog po ng sapat na oras. A maximum of 8 hours para hindi po tayo magiging irritable. Ano man ang problema, magiging mahinahon ang dating nito sa atin. And then number 6, gumawa ng diary. Pwede kayong gumawa ng diary. Ano man ang inyong mga naranasan para maano nyo yun, mabasa-basa nyo yun lagi. And then tulong yun sa inyo para po maisip nyo na ito pala ang nangyari sa akin. And then at the same time, masolusyonan nyo kung ito man ay problema. Okay? And then number 7, lagi pong paalalahanan ang sarili na ang buhay ay isang paglalakbay lamang. Di ba lagi natin yung pinapaalala? Ang buhay ay paglalakbay lamang. Okay? Ang buhay sa mundo ay temporary lamang. Isipin natin na lahat ng ito ay trials. Paano natin ito ginamit? Okay? And then, last but not the least, yung ating laging pinapaalala, ang ating mga dhikr, istighfar, pag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil proven and tested na if you remember Allah subhanahu wa ta'ala always, lagi po tayong find ng kapanatagan ng loob. Okay? So, yan po ay napakahalaga. Sabi ng Allah sa banal na Quran sa Surah Ar-Ra'd, verse 28, Bismillahirrahmanirrahim, Allah bidhikrillah tatma'innul qulub. And the remembrance of Allah, do hard find the rest. Ayan po, yun po ang pinaka-importante sa lahat. Alright, it's 10 minutes na lamang bago sumapit ang alas 12 po ng tanghali. Ka na mapitan, tatapan ng makakal. Palan-palan na makakanalikod sa Pangasinan akang kung sana mapawa. Alright, dadako na po tayo mga kaibigan. I hope na I hope na may nakuha tayo na pulot kahit isa lang, at least ay ma-remember natin yan always, na lagi po tayong maging mahinahon sa anumang problema na darating sa ating buhay. Alright, thank you so much. Maraming salamat sa lahat po ng mga masugi nating taga-subaybay. Ready na ba kayo sa ating mga listeners sa pita ng kanilang mga radyo? Meron po tayong hotline number 09126840-978 para po sa ating question and answer. Para po sa pagsagot ng inyong mga kasagutan. Ay may ng ating mga tanong at yun po ninyo isend. Dalawa po actually again ang makakasagot sa comment section and at the same time sa ating pong hotline number. Alright, ito po ang unang question natin. Are you ready? Thank you so much, Sir Bukhari AG, Ma'am Sembay Adam, Ma'am Yani. Maraming pong salamat. Especially dito po sa may bahagi ng Mindanao, particular dyan dito po sa Central Mindanao, dito po sa may Lilintad, no dalepang lumadagang papikirin sa kalilintad, ingedong. Alright, ito po ang unang question natin. Ready na daw si si Ma'am Sembay. Ayan, ready na si Ma'am Sembay. Hello po, ok na po yung tarp nyo. Ano ba ito? Meron bang tarpaulin pala to? Thank you so much, Ma'am. Sabi niya, maraming salamat. Sino ba ito? Yung 410 na nakikinig po kami dito po.
Sa may Muhammad SGA, Special Geographic Area. Saan ba banda sa Special Geographic Area? Para po malaman natin yung signal natin doon. Kasi lumakas po tayo ngayon sa ere, sa ipitan ng inyong mga radyo. Alhamdulillah, yun po yung good news ng ating pong himpilang DXTC 95.9 radyo natin FM Cotabato City. Okay, ito po ang unang question natin. Gaya ng sinabi natin kanina, ito po ay may kaugnayan sa election, sa BSKE. BSKE election. Ito pong Barangay and Sangguniang Kabataan election. Sabab sa ilimuwag So, ang tanong ay ganito. Ready na? Ready na? Ready na. Ang tanong ay ganito. Ula-ula mapiya Inipandu ulama Penggulan Anong Republic Act, RA, what number, what Republic Act ang pinirmahan ng Pangulong Bongbong Marcos last August 13, 2025 na nag-postpone sa December 2025 BSKE election? Sama Ayan, 'di ba dapat sa December ang election, last December? Ngayon may batas na pinirmahan ito pong ating Pangulo ng Pilipinas on August 8 o August 13 rather last year 2025 na nagpaliban sa BSKE election. Kaya nga nagbigay tayo ng coverage ng ating pong question and answer portion. Tigal Alright, anong batas? Republic Act what? Okay, number yan. So, bibigyan ko kayo ng clue. 2, 4, 5 number yan. 5 digit. What I mean is 5 digit. 5 digit po. Ito pong Republic Act number na yan na pinirmahan ng Pangulong Marcos last August 13, 2025 sa pagpapaliban po ng eleksyon ng BSKE. Ito pong Barangay ang Sangguniang Kabataan election sa December, last December, na pinaliban po this year. Ayan. Naku, napaisip sila tuloy. Ano ba? Ano bang Republic Act yan? Walang nakasagot. Merong nakasagot, ano bang number to? So, actually, madaling sagot lang ito kasi it is composed of involved lang ang 3 number dito. Although 5 digits siya, siya. Pero ang number, yung 1 to 10, only 3 ang number na involved. Ayan, kasama or kasali. Tenisali Ayan, may sumagot dito. Republic Act 37, ano ba to? 37. Mali po, mali. Ayan. Mali. So, pagbibigyan natin yung iba. Bibigyan natin ng iba. Nako, nagta-type na yan si Sir Bukhari, ano? Nagre-research, ano ba daw? Ano ba? Ang Republic Act na ito, na pinirmahan ng Pangulong Marcos, na ang laman nito ay ito pong postponement ng BSKE election last December. Di ba dapat December election na barangay do Sangguniang Kabataan? And then, ang pinirmahan no President na batas na ipinaliban na, pinostpone ngayong 2026. Okay? Ayan, pasensya na, walang nakakuha ng exact answer. So, our second question, proceed na ba tayo sa second question natin? Walang makakakuha ng tumataginting na 50 pesos load. Supposed to be, 2 po ang makakuha niyan. Pag may makasagot sa text line natin, at the same time sa comment section, ay tumataginting na 50 pesos load. ulama Uy, Isang meron sadaku Sabalan sukakali mo Kapan magayun dumadaku La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Namba itadumantano Makalilitat kanumadaku Ayan, congratulations. Wait lang. Tingnan natin sino ba talaga dito ang nanalo, ano? Ikaw ginawa ko, ginawa ka
Marasakan arasay akong sabab sa ilimuwag. Uy, may parang may kulang sa iyo, Ma'am Fauzia. Oo, may sumobra. Ah, Ulama wait lang. inibandu lamang penggulan-gulan tanong sa dungdam ini sayang. Ayat apa menggulan sukin ang gigit nawa ita ginawa ka kami ay sa mamigit ginawa ka kami ay sa mamigit. Ayan, oo, so far, ay, nako, akala ko tama yung sagot ni Ma'am Sads and ni Ma'am Fauzia. Kasi medyo nalito ako. So, merong ano doon, yung 11232 nila, may mali doon na isa. Yung Republic Act number 11232 ay meron doon mali na isa. Sa aya kapamikir suka Sa pasa. tingin ko tama, yun pala, nung tiningnan ko ng mabuti ay mali pala. May ano doon may sumobra doon eh. Opo. So ayan, wala pong nakakuha ng exact answer. Yung Republic Act 11232 ay mali po yan. Oo. Ayan po, marami pong salamat sa lahat po ng mga nakikinig at sumagot. Pasensya na po, may kulang lang talaga. Baka na maging topographical lang ito. Oo, yung pag-type lang siguro, pero kailangan talaga maitama eh. So hindi po natin i-allowed na may mali po na isang number. Oo, may mali po na isang number. Oo, hindi po natin yun i-allowed. So konti-konti na lang po talaga kay Ma'am Fauzia. Nako, konti-konti na po talaga. Ayan. Alright, so i-proceed na natin sa second question natin dahil wala na tayong oras. So i-reveal na ba natin? Dahil wala na tayong oras, i-reveal natin. Tama ba? Kasi hindi ko nakuha yung exact answer eh. So pasensya na po. Akala ko kasi ay tama yung sagot ni Ma'am na Noraida. But then, ito po mga kaibigan ay may kulang na isang number. May nagkabaliktad na number. Ayan. Sa sagot po ni Ma'am Saadia Adam Kanakan. So, ano ba yung iba dyan? So, ito po, sayang talaga. Oo. Sayang na sayang. So, the correct answer is Republic Act 12232. So, kay Ma'am Sads ay 11232. Ganun din kay Ma'am Fauzia. Ayan. So, pasensya na po. So, let's proceed to the second question dahil tayo po ay mamamaalam na. So, mag-second question na po tayo. So, our second question goes like this. Okay, ito pong Republic Act number 12232 na pinirmahan ng Pangulong Marcos noong August 13 na 2025 na postponement of BSKE election na dapat ay December 2025. So, kailan ito i-move? Okay, what particular date of 2026? Ayan. Kailan po mamumove ito pong BSKE election sa year na 2026? So, binigay ko na yung 2026. So, anong date ngayong taon ang election ng barangay and sangguniang kabataan? Uy, Masya Allah. Kung kuha agad ni Ma'am Noraida. Nako, si Ma'am Noraida ang galing. Nakuha agad. Masya Allah. So let's wait dito sa may comment section para po mapagbigyan natin ang iba na maka-receive na rin ang tumataginting na 50 pesos loan. Congratulations Ma'am Noraida Odasan. Sa text line po siya sumagot. Okay? So, sa comment section so far wala pa.
Wala na ba talaga? Oo. Ayun, kailangan natin ng exact, kumpletong date. Ano bang buwan? Anong day sa 2026? Okay? So, anong date, anong buwan sa 2026? Para po maging aware tayo, ano? Para mamatili tayong kalmado at ma-help natin yung ating mga, kung sino man ang tatakbo sa ating. Kasi alalahanin nyo na ito po, ang election na ito ng barangay and SK ay pinaka dapat na pagtuunan natin ng pansin kasi ito po yung pinaka smallest unit of the government. Ito pong barangay. Oo, kaya pagtuunan talaga ng pansin. Dito po nagsisimula ang pagpapatupad. Kung magaling yung barangay natin, barangay official natin, dito po nagsisimula paano lalago ang ating community, ang ating komunidad, 'di ba? Kaya wag natin ito ipagsaalang-alang o ipagsawalang bahala rather. What I mean is wag natin ipagsawalang bahala. Ito pong paparating na election na barangay ang Sangguniang Kabataan. Alright, congratulations to Ma'am Noraida Odasan. Thank you so much for joining. Pagsagot po ng ating mga katanungan dito po sa Tuladan, Bayanan. Ayan, may nakukuha na no ng ating ng sagot sa comment section. So may mga nakakuha din pero nauna talaga si Ma'am Noraida. Pasensya na po to Ma'am Fauzia. Better luck next time inshallah ta'ala. Sa susunod na Sabado na naman, okay? At abangan niyo po ang ating arangkada balita mamaya inshallah ta'ala dahil magkakaroon din po tayo ng question. So ito po ay may kaugnayan sa ating pong paparating na selebrasyon ng ating pong himpilan na 21st anniversary ng DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. So, congratulations so far. Isa lang po ang nakakuha, Ma'am Noraida Odasan. Wala pong nakakuha sa my comment section. Uy, meron pala. Pasensya na. Hindi ko nakuha agad. Hindi ko nabasa agad. Ano? Si Sir Bukhari AZ. So, the correct answer is November 2, 2026. Congratulations, Sir Bukhari. And of course, to Ma'am Noraida. Para po sa tumataginting na 50 pesos load. So, wala na tayong oras. Maraming po salamat sa inyo pong pagsama sa amin ngayong umagang ito ng Sabado. Abangan po ang Arangkada Balita Saturday Edition. Mamaya alas 4 hanggang 5 ng hapon. Makakasama po ang inyong lingkod of course. At may napuntahan yata ang ating partner, si RN Adaliza Abbas. So, masusolo nyo makakasama ang inyong pong lingkod. Alright. Napanguna po ng aming station manager. Amin pong program director. Kami po ay pansamantalang mamamaalam sa programang Tuladan na Bayanan ngayong araw po ng Sabado. February 7, 2026 of course. And ngayon ay ika-19 ng Sha'ban, year 1447. So ilang araw na lamang at Ramadan na. I'm pretty sure na excited na po ang lahat. Ano ho? So, ayan, sa ngalan po ng ating station manager, ng aming pong program director, ng ating marketing head, ng aming mga kasamahan sa impilang ito ng DXTC 95.9, Radyo Natin FM Cotabato City. Ako pong inyong nakasama sa loob po ng isang oras, ang inyong pong kakasakawang-kawangan, Radyo Natin Oronisa Mintal Kusain, ang inyong pong Nuro, na nag-iwan po sa inyo ng kasabihan. Huwag pong sayangin ang oras dahil sa bawat patak ng segundo, katumbas nito ay ginto. Masalama, wabillahi taufiq, wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sabar ula mapia, ini pandu ulama, penggulan-gulan tanong sa dungdam ini saya. Sukinang gigi nawa ita, ginawa ka, kami ay samamigi. Ginawa ka, kami ay samamigi.